Showbiz fanatics Catherine Bernardo, ganito sinupalpal ang ilan sa mga nagsasabing may balikan pa or makikipagbalikan siya sa kanyang ex-boyfriend. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much. And for today's video, pag-usapan natin to dahil i-congratulate natin si Miss Catherine Bernardo kasi in just 12 hours or in just an hour ay nakalikom na po si Miss Catherine sa kanya pong TikTok mula nung i-publicize niya to. Meron na po siya agad 100,000 followers sa TikTok. At the same time, isa pa sa mga biggest blessing na meron siya ngayon ay nag-post na po ang mga official Catherine Bernardo ng Dubai na magkakaroon po sila ng tinatawag na black screening sa kanya pong upcoming movie na Hello Love Again. And this time, ito na pag-usapan natin dahil talagang mainit-init na pinag-uusapan ngayon sa social media ang ilan sa mga naging sagot at statement ni Miss Catherine Bernardo sa kanya pong katatapos lang na Preview Magazine 2024 cover shoot during the Preview Ball 2024. So usap-usapan nga ngayon ang lahat ng mga statement na binanggit ni Miss Catherine, lalo na't nagsisirculate po sa lahat ng social media platform ang ilan sa mga humors na tila baga may comeback daw di umano sila ng kanyang ex-boyfriend na si Mr. Daniel Padilla matapos po magsalita si Miss Sofia Andres at parang nag-signalize na parang okay na, parang okay na ang lahat. But this time, on her interview, Catherine Bernardo declared that she's in control while noting that she's the muse and maker of her own life. As she graced at the digital cover of a local fashion magazine, Bernardo was the cover girl of Preview Magazine this September 2024 issue as announced during the recent Preview Ball held at the Marriott Hotel in Pasay City on Friday, September 6. The cover shoot showed the actress as the artist and the muse, which is an ode to the current state of her life. Her looks, which mostly consisted of the actress donning several outfits in the shades of nude, were put together by hairstylist John Valle and makeup artist Justin Del Rosario. Her ensemble were crafted by fashion designers Rick Rasos, Gabi Sarenas, and Eric Beltran, Martin Bautista, and Joseph Bagasao as seen in joint Instagram post. So sa kanyang Instagram post ay talagang nakakaloka yung kanyang mga binitawang salita. Sabi niya, I can relate to the more because I realize na now I'm more honest to myself. I'm more real, Catherine said. I'm in the process of becoming more confident with who I am and what people see. Bernardo spoke about showing more daring side of herself in the cover interview, saying it was gradual build-up from her past experience until reaching her peak. She also admitted that growing up in the limelight made her overthink how she would present herself and interact with the public. I would say na I've noticed a change too. I feel like I'm in control of my own life. So parang sinasabi dito at parang may pinapatungkulan si Miss Catherine Bernardo na parang kung sinasabi niya that she's in control of his or her own life, someone or somebody is trying to control her before. So parang ganun yung yung statement niya, 'di ba? If you're going to read between the lines. And she quoted na yung buhay niya ngayon, siya na po yung nagko-control at hindi na kinokontrol ng ibang tao. Pero dito po sa kanyang statement, dito po sa mga susunod na statement niya, sinabi niya, as the actress noted that she's currently in her transition stage, she reiterated that she wants to present herself with authenticity while reminding herself of her worth. Nasa transition ako ng buhay ko and it's very tough to be honest, but I know that this will be worth it and I want my future self to thank me for that. Sa ngayon, hindi pa tapos yung artwork. She declared, I have the freedom to add that because I'm the artist. Diba? Ang ganda na sinabi niya. Alam niya po, pag po nagsasalita si Miss Catherine Bernardo sa mga interview, very remarkable. At lagi po nating naaalala yung mga nangyari sa kanya before, kung bakit niya nasasabi lahat yun. Kaya naman, this time,
time, parang ito na rin po yung isa sa mga pantabla niya dun po sa mga nagsasabi na she's going back dun po sa kanyang ex. So, we're not here para po hadlangan kung ano man yung magiging desisyon niya in the future. Pero sabi niya nga is she already had the freedom to add kung ano man yung gusto niyang i-add dun po sa artwork ng kanyang buhay because he is the artist of that particular artwork. So, let's wait and see kung sino nga ba at ano nga bang i-add niya dun sa kanyang sariling artwork. And for that, narito naman ang ilan sa mga comment at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. Sabi po ng isang viewer natin or viewers natin sa Facebook, sabi ni Lolit Joseph, cut then forever, thank you Dar. And Lauderes, naku Kat, wala kang mapapala kay Dominic. Ngayon, distance ka lang konti, walang patutunguhan ng buhay mo. Kung yan lang ang lalaki makakasama mo, sayang ang ganda. So, parang sinasabi po nila na si Mr. Dominic Roque na yung pinili ni Miss Catherine. No? Nilinaw na po natin yan na sabi po ni Mr. Dominic Roque na sila daw po ay magkapatid. Not in a blood, but syempre dun sa pinagsamahan nila, diba? Sabi ni Leonisa A. Ramos, ma'am, tanong ko lang po, gagawa po ba ng movie si Catherine Bernardo and Lee Min Ho? Thank you po. Ayan. So, lagi po ako nakakatanggap ng mga ganitong katanungan kasi lagi po yan nasa comment section. Kasi yun po ay ano lang, parang plano pa lang pero wala pa po siyang, hindi pa siya nagmamaterialize at wala pa rin naman pong inilalabas na statement ang ABS-CBN patungkol sa bagay na yan. Last year ko pa naririnig yung question na yan patungkol po kay Miss Catherine, but as of this moment wala pa rin naman pong mga confirmation and mga statement coming from Miss Catherine or Mr. Lee Min Ho. Although dati po kasi parang si Mr. Lee Min Ho parang isa sa mga choice niya or isa sa mga napili niyang Pilipina actress na gusto niyang makasama si Miss Catherine Bernardo sa isang proyekto, pero yun ay dream pa lang ni Mr. Lee Min Ho. Wala pa po yung talagang masasabi mong plano ng ABS-CBN for that. Sabi ni Miss Lilibet Gastardo, we love Kat din. Thanks Miss Darreds. Thanks for updates about Kat din. They are my stress reliever and I love them. Sabi ni Ma'am Shelina Santos, basta ako malakas ang kutob ko at paniniwala na sila na heart. Ayun. So, thank you rin po Ma'am Shelilibet and Ma'am Shelina Santos sa inyo pong komento at sa inyo pong panonood sa ating pong mga updates. And for the last comment, sabi ni Ma'am Virgie Pampos, hi Ma'am Dars, thanks again for reading my comments. I always inaabangan ko ang mga updates mo pag alis ng pagod dito sa Macau. Oo nga Ma'am Dars, iba ang ganda talaga ni Miss Catherine ngayon. Inspired ata si Miss Catherine kasi much more blooming, amazing and stunning siya. Oo nga, tagal naman ang promotion ng movie nila. Sana nga guest sila sa unang hirit sa Cinema News kay Tito Boy Abunda, tapos gawin nila ulit yung mga taste, yung sinusubuan sila dalawa. Kilig ako doon at kahit hindi ko napanood ang movie nila kasi hindi allowed dito sa Macau, masaya na ako sa mga magpo-promote ng movie nila. Sana after movie nila teleserye naman silang dalawa ulit ni Mr. Alden. God bless you Ma'am Doris and God bless Kat din. Ma'am, why don't you try to watch yung Hello Love Goodbye sa Netflix kasi ngayon napapanood po siya doon. Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching guys. God bless everyone!